Hey yo, good day everyone. Welcome to another video dito sa Man Cannot Ride. Lalong-lalo na welcome dun sa mga riders, big bike riders na gustong matuto ng better, safer riding. Introhan ko lang muna saglit lang para lang maunawaan natin. Para maging better, safer rider, ang isa sa mga malaking factor dyan is if we are comfortable on our bikes. Kapag tayo ay komportable na gamitin yung motor natin. Now, meron tinatawag na ergonomics. Yung ergonomics, yun yung fitment ng rider sa motor. Di nga lang, ang tanong ko sa inyo, pwede ba nating i-adjust ang mga kasukasuan natin? Di ba hindi naman? Yung mga motor natin, meron silang adjustability. Depende sa motor, pero may mga adjustability yan. So, ibig sabihin, merong pwedeng i-adjust para mag-fit ng maayos yung motor at saka yung rider sa isa't isa. Depende na yun sa kung ano yung physical trait nung rider. Okay. So, isa sa mga aspeto ng ergonomics is yung ergonomics ng yung ergonomics ng kanyang mga controls. So, pag pinag-usapan ng mga controls, nawala tuloy ako. Si Commander yon nga pala. Okay. Isa sa aspeto ng control, marami mga controls sa motor. Isa na doon yung front brake lever. Okay, so tapos na yung intro. At least na-gets natin. So itong video na to, bilang reply na rin or sagot na rin dun sa sinabi ng isang viewer natin na sabi nga daw niya, nag-aaral siya ng big bike. Ang problema daw, tuwing siya ay mamemreno, siya ay napapaarangkada. Wow! Paano nangyari yun? Okay. So, this is the 2021 XSR 900. Meron siyang adjustable na brake lever. Lahat naman talaga, di ba, pwedeng i-adjust yung kanyang taas-baba. Meron siyang adjustable reach. Okay? So, isisingit ko lang na discuss. Okay, pasensya na sa intermission. May tumutunog daw sa bahay, yun yung nire-render ko na video. Okay, so balik tayo sa usapang ergonomics. So dito sa XSR 900, meron tayong adjustable brake lever. Now, ang kagandahan nito, adjustable yung kanyang reach. Isisingit ko lang, mahalagang may adjust natin yung reach natin sa brake lever. Now, ang recommendation ko is using the two fingers. Yung brake lever dapat nandito. Yan. Kapag nakaabang tayo sa brake lever. Okay. Siningit ko lang yon. But let's get back to the topic. Bakit nga daw kapag siya ay namemreno, ay siya ay napapaarangkada? Tingnan natin. Okay. Malamang sa malamang, ang nangyayari dyan ay kapag siya ay nakaarangkada, at siya ay nag-close ng throttle, at siya ay namreno, ang nangyayari, umaangat yung kanyang kamay para abutin yung brake lever, kaya siya ay napapaarangkada. Ngayon, i-exaggerate natin para makita natin yung effect. Malamang sa malamang, yung kanyang brake lever ay masyadong mataas. Okay, wait lang, para mas makita nyo. Naku, malalaglag ang camera. Wait lang, wala ba itong zoom? Wala pala. Okay, so malamang sa malamang, yung kanyang brake lever ay masyadong mataas. Okay, kaya nangyayari, kita nyo, ito yung brake lever. Okay, so ito yung kamay niya, galing sa arangkada, mamemreno siya, mag-close siya ng throttle, aabutin niya yung brake lever, iaangat ko yung kamay ko para abutin, yun. Naiikot yung throttle hand, umiikot siya, napapaarangkada siya bago siya mamreno. Okay, meron namang quick solution dyan. Ang solution dyan is, luwagan natin yung hawak sa throttle, saka tayo mamreno, nang hindi natin pinipisil masyado yung throttle. Yun nga lang, hindi lahat may ganong klaseng skill. At bakit natin gagawin yun? Pwede naman natin i-adjust yung height ng
brake lever. Paano kung yung brake lever ay masyado namang nakatungo? Ito na yung pinakatungong pwede. Okay? Now, galing sa arangkada, sinarado ko yung throttle para mamreno, hinahanap pa ng daliri ko. Inaabot pa yung ng daliri ko yung preno. So nagkakaroon pa ng extra effort, overreaching, para makuha ko lang yung brake lever. Okay, so para maitama natin yan, gawin natin, upo tayo sa motor natin, upright sitting position, ilagay natin yung kamay natin sa throttle. Okay, itong linya na to, from the shoulder to the elbow, hanggang sa knuckles, saka yung sa daliri natin, ito, yan. Dapat, nandoon yung brake lever. Yun. Ewan ko kung nakikita nyo kasi puro black eh. Pero yun. Yan. So, meron siyang straight line from your fingers na nakapatong doon sa brake lever hanggang sa shoulders mo. So, ganitong position yan. Kapag nakuha natin yan, so i-lock natin. Ito. Huwag mo natin masyadong higpitan kasi baka tayo mag-adjust pa. Ayan. So, with this position, straight na straight yung linya na yon. Ngayon, ang mangyayari, kung napanood nyo yung mga dati kong brake videos, I recommend na let's cover the front brake lever with 2 fingers all the time, lalo na for street riding. Ayan. So ngayon, kung aarangkada ako, ayan, aarangkada ako ganyan, mamemreno ko ngayon, i-close ko ang throttle, nandun agad yung daliri ko. Naka-linya ng maayos. Habang kino-close ko yung throttle, nag-a-apply na ako ng brake pressure. Pag close ko ng throttle, naka-brake pressure na ako. So walang tendency na mapaarangkada ako while braking. Hindi ako nag-overreach. At dahil naka-adjust yung distance ng lever to the grip, yung reach niya mismo, komportable na yung daliri ko. Pag sarado pa lang ng throttle, abot na ng daliri ko yung brake lever. Kung itong brake lever na to ay sobrang layo, yan, sobrang layo, di ba? Hindi siya abot ng daliri ko. Pag ako ay nag-close throttle for braking, you know, aabutin ko pa siya. So hindi siya maganda. Ngayon, kung siya naman yung sobrang lapit, ang mangyayari niyan, pag close ko ng throttle at pag brake kong gano'n, baka wala na akong space dito para makuha ko yung 100% brake pressure. Tatama na siya sa daliri ko. Okay? Now, meron magsasabi na gumamit ng 4 fingers para sa braking. I don't recommend that kahit pa ikaw ay newbie or beginner rider, dahil overpressure ang 4 fingers, hindi ka makakapag-brake modulation, hindi ka makakapagtimpla ng throttle control and brake modulation at the same time. Pero saka na natin pag-usapan yun. So yun, so para sa akin, para sa ergonomics ko, at saka na-i-adjust ko na yung ergonomics ng motor. Straight line. So ngayon, pag arangkada ko, pag sarado ko ng throttle, nandun na agad daliri ko, nakapreno ako nang hindi unnecessarily nagagalaw ang throttle. Okay, dahil nakaayos yung ergonomics ng front brake lever. Alright, so higpitan na natin to, and that's it. Now, kung sakasakaling ang gagamit ng motor na to ay mas mababa sa akin, o kaya mas matangkad, mag-iiba yung adjustment na brake lever, of course. So, yung ergonomics niya ay nakadepende dun sa rider. Alright, so thank you so much for watching, and hopefully, may napulot kayo na kapaki-pakinabang. Sa video na to, higpitan lang natin to. Alright, so ride safely. Huwag tayong magsawa na mag-ipon ng knowledge, ng proper riding skill, at saka ng good attitude sa riding para maging better, safer rider tayo. I will see you on the next video. This is Samantha.